15-20. Chen. Ian, welcome home. Tumapak ka sa banal na apoy, isa ka na ulit sa amin. Lahat ng malas sa nakalipas na 5 taon, nasunog lahat sa isang iglap. Ian, welcome back to Kiksing. Sige na. Boss Hong. Marami ng pinagdaanan si Tian itong mga taon. Ngayon, kasama ang lahat ng pinuno ng Kiksing dito. Nagdiriwang ako ng party na ito para sa'yo. Boss Hong, ako. Chen. Kailan ka nakalabas? Siya yung traidor na yon, na nagkulong kay Tian ng 5 taon. Kailangan nating ayusin ito. Bakit walang nagsabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Boss Hong, talaga namang, nakalabas na pala si Chen. Bakit hindi mo ako inalerto? Chen, namiss mo ba ako? Chen, bakit mo ako tinutulak? Galit na galit si Chen. Galit siya, galit na galit talaga. Hindi mo naman iniisip na saksakin ako, di ba? Gusto niya akong saksakin. Long Xiao. Nakuha mo pang ilabas ang espada ng paghihiganti ng Kiksing? Para makabawi sa mga lumang utang, kung hindi espada ng paghihiganti, ano ang gagamitin mo? Balak mo bang bunutin ang ilang tadyang at itusok sa kung sino man? Long Xiao, gagawa ka talaga ng eksena sa harap ni Boss Hong. Walang respeto, akala mo pwede kang magsalita sa harap ni Boss Hong. Chen. Pasensya na, hindi alam ng kapatid ko ang ginagawa niya. Pwede mo ba siyang kausapin? Okay lang ba yun? Tara na, Chen. Magpatuloy na tayo. Long. Kakauwi lang ni Tian. Anong ginagawa mo? Boss Hong, tumatanda ka na. Baka dapat kaunti na lang ang salita mo at magpahinga ka na. Ang hiwa na ito, para sa 5 taon na ang nakalipas. Para sa mga kapatid na pinagtaksilan mo. Ang hiwa na ito, para sa 5 taon ng aking kalayaan. Ang hiwa na ito, para sa kudigo ng karangalan sa lansangan. Long Xiao, simula ngayon, lahat ng sama ng loob sa pagitan natin ay tapos na. Shen, hindi ka pa kontento, ha? Gusto mo pa ng ilang hiwa? Sapat na yan. Long. Kung hindi lang nagpigil si Tian kanina, tapos ka na sana. Dalhin siya. Chen. Pero ang usapin sa pagitan ni Long at Tian ay dito na magtatapos. Ngayon ay ipinapahayag ko, ang bagong pinuno ng Kiksing Group ay si Jiang Tian. Boss Hong, ang imperyong Kiksing na ito, binuo ng mga magkakapatid, pagkatapos ng 5 taon ng pagsisikap. Kaya bakit si Jiang Tian ang makakakuha ng pinakamataas na posisyon? Bakit si Jiang Tian ang makikinabang dito? Sabihin mo ulit. 5 taon siyang namuhay ng maluwag sa kulungan. Ngayon lumabas siya at gusto niyang maging boss. Karapat-dapat ba siya? Tama. Bro Tian, anong nangyayari? Hindi na ba sapat ang mga salita ko? Boss Hong. Sa totoo lang, naparito ako ngayon para sabihin sa'yo. Gusto ko nang tuluyan magretiro. Tapos na ako sa buhay na ito. Ayoko nang masangkot pa sa anumang negosyo sa lansangan. Anong nangyayari? Hindi ko alam, per. Tian. Sigurado ka ba talaga dito? Napakarami mong ginawa para sa akin nitong mga taon na ito. Kung wala ka, hindi ako ang magiging ako ngayon. Pero nakilala ko si Xiao Xuan. Ayoko siyang mag-alala sa akin araw-araw. Natatakot para sa kaligtasan ko. Gusto ko siyang bigyan ng matatag na tahanan. Kung nakapagdesisyon ka na, kung gayon ngayong gabi, sa tamang oras, personal kong pangungunahan, ang iyong seremonya ng pagre-retiro. Bro Xiao. Halika na. Ngayong gabi, asikasuhin mo si Hong.
Kung magawa mo yan, sisiguraduhin kong maalagaan ka at ang iyong pamilya. Kung magkamali ka, hihintayin mo ang iyong Nagsisimula ng bagong buhay. Simula ngayon, hindi ka nasasali sa mga gawaing kalye. Nakapagdesisyon ka na ba ngayon? ang kaluluwang naliligaw ay nakakauwi rin. Ang pagod na ibon ay nakakauwi rin sa pugad. Simula sa sandaling ito, ako, si Jem Tian, ay hindi na makikialam sa mga usaping kalye. Bibitawan ko na ang mga lumang sama ng loob at magsisimula ng bago. Naiwan na ang lahat sa likuran, walang paglingon. Si Jiang Tian ay tuluyan nang nawala sa mga kalsada. Sumama ka sa akin, itabi mo na ang patalim. Ito ang patalim na ginamit mo noon. Oras na para ibalik ito sa kaluban. Ang talam ay nakatago na. Simula ngayon, mamuhay na lang tayo ng mapayapa sa sarili nating buhay. Salamat, Boss Hong. Pinrotektahan mo ako sa lahat ng mga taon na ito. Pagkaalis ko, ang tanging hindi ko kayang iwanan ay sinada at Erong. Pakiusap, alagaan mo sila para sa akin. Tian. Hindi magiging ganito ang Kixing ngayon kung wala ka. Simula sa araw na ito, ang Kixing Society ay magbibigay ng proteksyon sa lahat. Simula ngayon, sino mang manggulo sa pamilya mo. Ang Kixing ay magkakaisa at uubusin sila. Salamat, Boss Hong. Pumunta ka at magsindi ng insenso. Boss Hong, Boss Hong. Brother Tian, pasensya na. Boss Hong. Patay na ba si Ginoong Hong? Pinatay niya si Ginoong Hong. Si Jen Tian ang pumatay kay Ginoong Hong. Anong ginagawa mo? Alam mo ang mga patakaran ng Kixing. Lalo mo lang pinapalala ang gulo. Huwag mo na siyang habulin. Patay na si Ginoong Hong ngayon. Walang pinuno ang Kixing ngayon. Lahat na yon ay naghahanap sa mamamatay tao. Kailangan mo ng opisyal na warrant ng Kixing para gawin yan. Tungkol sa warrant ng Kixing na ito, sino ang dapat maglabas nito? Kaya mo ba talaga? Kwalipikado ka ba o hindi? Sabihin mo kay Brolong na maglabas ng hit order ng Kixing. Pupunit-punitin natin si Jem Tian. Alam mo ba ang mga patakaran? Ang hit order ng Kixing, tanging ang boss lang ang makakapaglabas niyan. Iniisip mo bang ako na ang boss ngayon? Ako ba? Ako ba o hindi? Sabihin mo sa akin, ako ba? Brolong, ngayon, ang paghiganti para kay Boss Hong ang mahalaga. Ikaw ang magbigay ng utos. Sabihin mo sa akin. Sino ang maglalabas ng hit order ngayon? Brolong, pakiusap, umupo ka sa iyong pwesto. Umupo ka sa upuan ng boss. Brolong, pakiusap, umupo ka sa iyong pwesto. Umupo ka sa upuan ng boss. Brolong, pakiusap, umupo ka sa iyong pwesto. Brolong, pakiusap, umupo ka sa iyong pwesto. Umupo ka sa upuan ng boss. Brolong, pakiusap, umupo ka sa iyong pwesto. Umupo ka sa upuan ng boss. Dahil ito ang gusto ng lahat, gagawin ko ito. Ako ang magiging boss ng Kixing, at ilalabas ang hit order na ito. Teka muna. Long Xiao. Sigurado ka bang si Tian ang pumatay kay Boss Hong? Nakita ito ng lahat ng mga kasamahan. Bulag ka ba? Mga kapatid ng Kixing, makinig kayo. Habulin niyo si Jem Tian para sa akin. Samahan mo ako, Long Xiao. Mga babae, pera, katayuan, magkakaroon ka ng lahat. Imposible. Hindi papatayin ni Tian si Boss Hong. Kahit hindi si Jem Tian ang gumawa nito, ngayon, nahulog ka sa amin. Paglingkuran mo kami, mga pare, di ba? Tama. Babae ni Tian, ha? Grabe ang tapang niya. Bitawan mo ako. Matapang ka pala. Hawakan niyo siya para sa akin. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Jem Tian, tapin si Jem Tian. May pabuya silong para sa inyo. CJ.
Samahan mo ako. Habulin sila. Tigil, tigil. Tigil, huwag tumakbo. Xiao Xuan. Tian. Xiao Xuan. Bumalik na ako. Lahat sa Kixing ay gustong pumatay sa iyo ngayon. Anong gagawin natin? Ayos lang, hahanapin muna natin si Dae. Pagkatapos, paalisin kita sa Port City, maghanap tayo ng tahimik na lugar. Aalagaan kita para sa... Nakataka si Jiang Tian. Ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lang, malapit na itong umabot sa kasukdulan. Kuya Tian. Hindi ko inakala na aabot sa ganito si Long Xiao. Siya mismo ang pumatay kay Boss Hong. Long Xiao, inihanda niya ang lahat para sa araw na ito. Dae, ihanda mo ang kotse. Aalis kami ni Xiao Xuan dito. Sige. Aasikasuhin ko yan ngayon din. Tian. Makakaalis ba talaga tayo sa Port City? Huwag kang mag-alala. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ako ng ilang kaibigan sa loob. Mayroon silang ligtas na lugar para sa atin. Pero si Long Xiao, siya. Si Long Xiao ay isang baliw lang, na walang pakialam sa anumang patakaran. Kung hahabulin niya ulit tayo, hindi ko na siya palalampasin. Gutom ka ba? Kukuha ako ng makakain natin. Tian. Huwag kang umalis. Masyadong delikado. Lahat ng tao sa labas ay hinahanap ka. Huwag kang mag-alala. Kasama ko sina Jiang Tian at Bai Xiaoshuan. Sino kayo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Pigilan mo na ang kadaldalan at dalhin mo na siya. Dae. 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 Kuya Tian. Patawad. Hindi ko naprotektahan ang babae mo. Hello. Long Xiao, kung sasaktan mo si Xiao Xuan, sumusumpa ako na ako mismo ang papatay sa'yo. Huwag kang mag-alala, hinihintay kitang dumating para iligtas siya. Bukas ng umaga sa alas 9, magkita tayo sa Ancestral Hall. Huwag kang mahuli. Kuya Tian, hindi ka pwedeng pumunta. Isa itong patibong. Kahit na patibong ito, ililigtas ko pa rin siya. Boss Hong. Bro Tian. Hindi. Bubugin hanggang mamatay. Tigil. Bro Chen. Dumiretso na tayo sa punto. Kung gusto mong iligtas ang babae mo, sige na. Una, yumuko ka kay Boss Hong. Bro Long, ikaw na ang boss ngayon. Bakit pa sasayangin ang salita sa kanya? Patayin mo siya, ipaghiganti si Boss Hong. Nandito na rin naman tayong lahat. Bakit nagmamadali? Taya ko, hindi gugustuhin ganito kadali ni Boss Hong para sa kanya, kahit sa kabilang buhay. Paano kung ganito? Hintayin mo muna siyang yumuko kay Boss Hong, tapos hiwain natin siya, at pakainin sa mga aso. Kung hindi kita hiwain para sa mga aso ngayon, pupunta ako sa kabilang buhay para makasama si Boss Hong. Hiwain siya at pakainin sa mga aso. Tama na, tama na. Sapat na yan, gawin na lang nating maikli lahat. Bro Chen. Luhod ka. Yumuko ka kay Boss Hong. Long Xiao. Hindi ka ba natatakot na babalikan ka ni Boss Hong?
Naggagawa tayo ng drama tungkol sa damdamin ngayon, hindi isang horror film. Nakakatakot naman. CJ, lahat ng departamento maghanda na. Ngayon, simulan na natin. Tama. Sige na. Sumulong ka paunti-unti. Tandaan mo, gumapang ka na parang aso. Kung hindi, tatawag ako ng cut. Tian. Huwag. Tian. Tian. Huwag. Sige na. Sige na. Huwag. Tingnan mo yung lalaki. Hindi ba siya kumikilos na parang aso? Hindi mo ba iniisip? Tian. Mukhang pinatawad ka na ng matandang yon, pero hindi kita papatawarin. Lumuhod ka sa akin. Sige na, lumuhod ka sa akin. Pakawalan mo ang babae mo. Chen, kilala mo ako. Malambot ang puso ko. Baka, mapaluha ako sa sobrang naantig. Huwag kang gagalaw. Long Xiao. Patay na si Boss Hong. Nakuha mo na ang gusto mo. Gusto ko lang isama si Xiaoxuan at umalis ng Port City. Ikaw na ang pinuno ng Kixing ngayon. Pakawalan mo si Xiaoxuan. Kunin mo na lang ang buhay ko. Ibigay mo sa akin ang buhay mo. Tian. Umalis ka. Nawala na sa katinoan si Long Xiao. Hindi niya tayo pinapakawalan. Bilisan mo, umalis na kayo dito. Pare, nagnanakaw ka ng eksena. Tigilan mo yan. Long Xiao, pakibitaw mo si Jiang Tian. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Bay, nagsisisi ka na ngayon? Sa inaasta mo, kahit ako, naawa sa'yo. Pero sa totoo lang, medyo nagugustuhan ko itong pakiramdam. Long Xiao. Long Xiao. Hindi ba sapat sa'yo ang pagpatay kay Boss Hong? Ngayon, gusto mo rin akong patayin? Kung alam ko lang, sinaksak na kita hanggang mamatay noong araw na yon. Ganyan lang talaga ako. Basta masaya ako. Gagawin ko ang kahit anong gusto ko. Kung paano ko gusto, pakibitaw mo siya. Nakita nyo naman, di ba, kung paano nasaksak si Boss Hong? Ngayon, naiintindihan nyo na, di ba? Ganito pala ang boss nyo. Kixing, mukhang tapos na ang panahon mo. Nagpapagulo ka na naman ng isip. Kahit na pinatay ko si Boss Hong, ano naman? Siya nga, siya talaga yon. Bay, siya ang babaeng pinakamamahal mo, di ba? CJ, ipapakita ko sa'yo kung paano ko gagawin. Lumayo ka. Paano ko ba? Paunti-unting. Lumayo ka sa akin. Sinaktan siya, Long Xiao. Anong ginagawa mo? Pigilan mo yan. Galaw.
Bomba! Galaw, galaw. Nandito ka na naman nag-agaw ng eksena. Mas lalo lang itong nagiging interesante. Tama na yan. Tiyan. Lahat ng kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Umurong ka. Karong, kung gagawin mo ito, magiging kaaway ka ng Kixing. Hindi ka ba natatakot? Kung hindi dahil kay Tiyan, matagal na akong patay. Ngayong gabi, aalis tayong magkasama o sabay-sabay tayong babagsak. Long Xiao. Kung gusto kitang patayin, matagal ka nang wala. Sinabi ko na sa'yo, tapos na ako sa buhay na ito, tapos na ako sa laro. Pagkatapos ngayong gabi, aalis na ako sa Port City. Kung patuloy mo akong hahabulin, hindi kita basta-basta papayagan. Wrong. Tapos na ang trabaho. Tara, kumain tayo ng midnight snack. Kahit itong peke, mabigat din. Hoy, wrong. Salamat. Walang anuman, Tiyan. Tiyan, teritoryo ito ni Long Xiao. Ligtas ba dito? Sa ngayon, ang buong Port City ay pinapatakbo ng mga tauhan ni Kixing. Ito lang ang lugar na hindi nila magalaw. Hoy, kita tayo sa likod na pinto mamaya. Tiyan, sabi ni Daddy. Kita tayo sa likod na pinto mamaya. CJ, mauna na tayo. Sabi ko na sa'yo, huwag kang gagawa ng gulo. Iniis mo pa ring tumakbo. Sinasabi ko sa'yo, makikipag-date ka sa akin ngayong gabi. Ito na naman ang isa pang cute. Halika na, halika na. Halika dito, cute. Mag-enjoy tayong lahat ng sabay-sabay. Manny. Ikaw nga. Bro Chen, kailan ka nakalabas? Nasaan ang kapatid ko? Okay lang ba siya dyan? Okay lang siya. Ilalabas kita dito. Bro, Tiyan. Dito sa amin ang kaibigan ko. Ligtas naman dito sa ngayon. Bro, Tiyan. Lahat ng nangyari ngayong araw, sunod-sunod lang. Kakagaling lang natin sa impyerno. Tapos balik na naman tayo sa bingit ng kamatayan. Nararamdaman mo ba yan? Yung pakiramdam na yan. Dati lang natin yan nararanasan. Noong magkasama tayong gumagala sa kalye. Bukod sa pagkolekta ng T-Money, ano pa ba ang magagawa natin? Pero ako, si Jiang Chen, ay gagawa ng pangalan. Para sa sarili ko sa Port City. Boss, sana maunlad ang negosyo. Oras na para bayaran ang T-Money na yung buwan. Hindi, umalis ka. T-Money, halika na. Hindi mo alam kung gaano ka kaswerte, no? Takbo. Huwag kang tatakbo. Maghintay ka lang. Grabe, hindi talaga sumusuko tong mga to. 3 kanto na ang hinabol nila tayo. Sabihin mo pa. Pagod na ako. Minsan naiisip ko, bakit natin to ginagawa araw-araw para gumawa ng Sarili natin. Ikaw ang nagsabi niyan. Oo, ako nga. Pero ang pamumuhay na ganito, laging nasa bingit. Yung perang nakukuha natin. Halos hindi tayo mapainit. hindi na nga ito tungkol sa pera. Ang ikinababahala ko ay, isang araw may mangyayaring mali. Huwag kang mag-alala, bro. Kung may magtangkang guluhin ka, dadaan muna sa akin. Siguro ganito lang talaga ang buhay. May mga isinilang na swerte, mayroon hindi. Siguro ganito lang talaga ang buhay. May mga isinilang na swerte, mayroon hindi. Bro, huwag ka masyadong mag-stress. Tayo 3, palagi tayong swerte. Magiging okay tayo. Tama ka. Kung gusto mong maging boss,
Hindi ka pwedeng matakot. Tama. Paano kung ganito, bro Tian? Gumawa tayo ng kasunduan, tayong tatlo. Anong klaseng kasunduan? Kung sino man sa atin ang unang mamatay. Kapag binisita ng dalawa ang puntod, pwede lang tumawa, bawal umiyak. Saan mo nakuha yung patakaran na yan? Sino ba ang bumibisita sa puntod at hindi umiiyak? Kahit na. Kung ako ang mauna. Ayoko makita kayong malungkot at nakakaawa. Bro. Ano na ang susunod nating gagawin? Kung gusto nating makaalis sa Port City, ang tanging paraan ay sa tubig. Sa buong syudad na ito, ang tanging may bangka at pantalan ay si Edaw. Siya ang underground hitman ng Port City. Tinutukoy mo ba yung tinatawag niyong lahat na daw? Labanan mo siya. Hindi matatalo si Kuya Tian, di ba? Tian, umalis na tayo dito. Kung hindi ito gumana, mag-iisip tayo ng iba. Ate, kailangan mong pagkatiwalaan si Kuya Tian. Umupo ka lang at panoorin ang palabas. Sabi ng lahat, ikaw yung quick blade. Gusto kong malaman, ano nang mabilis sa'yo? Mabilis ang talim ko. Hindi ako. Tian, mag-ingat ka. CJ. CJ. Ate, sabi ko sa'yo, huwag kang kabahan masyado. Parang magkapatid sina Edaw at Tian. Kuya daw, may mga galaw pa rin. Tian, matagal na kitang hindi nakita. Mukhang nawala na ang galing mo. Tawagin mo siyang Kuya Tian. Kuya Tian, Lahat nagsasabi na ikaw ang pumatay kay Boss Hong. Hindi talaga ako naniniwala, mas kilala kita kaysa kaninuman. Edaw. Gusto kong ayusin mo ang bangka para sa akin. Aalis na ako dito bukas. Bukas ng umaga. Personal ko kayong ihahatid. Hindi ko lang maintindihan. Bakit hindi natin kayang patayin si Long, Xiao at matapos na ito? Palagi kong nararamdaman na. Sa likod ni Long Xiao, may iba pang kumikilos. Kalimutan mo na, wala na itong kinalaman sa akin. Tapos na ako sa laro na to. Ang gusto ko lang ay isama si Xiao Xuan at umalis ng Port City. Kuya Dao. Bakit ka nawala ng malay dito pagkatapos uminom ng marami? Kuya Dao. Anong balita, Manny? Kuya Tian,
Anong gagawin natin ngayon? Kailangan nating umalis dito. Dali, kung dumating ang mga tauhan niya, wala tayong paraan para makapagpaliwanag. Oo. Tara na. Halika na, Tian. Bilasan mo, Kuya Tian. Dali, Tara. Halika na, galaw. Kuya Dao, si Jem Chan yan. Dapin si Jem Chan, tara. Tian. Ano ang susunod nating gagawin? Hindi lang basta papatayin ni Long Xiao. Ang iyong kalaban. Gusto kanyang isiksik sa sulok. Hindi nakakatulong ang pag-uusap lang tungkol dito. Kaya, ano ang plano? Bro Tian, ikaw na ang magdesisyon. Ang demonyong iyon. Patibong. Talagang patibong ito. Tingnan mo. Lahat tungkol sa pagkamatay ni Hong at Dao. Isinasabit niya lahat sa'yo. Gusto niyang malaman ng lahat sa Port City. Na isa kang traidor. Tinalikuran mo ang sarili mong mga tao. Isa kang walang pusong mamamatay tao. Ngayon, malinis siyang lumalabas. Makakaupaw siya ng maayos sa trono ng ulo ng dragon ng Kixing. Daddy, tama ba ako o hindi? Bro Tian. Ano man ang mangyari, kakampi mo ako. Sumani, alam mo kung anong klase ng problema ang kinakaharap natin. Dapat ka nang umalis. Huwag mo na kaming sundan. Ako, sa totoo lang, mayroon pala akong sasabihin. Hoy, Jen Chen, saan ka nagtatago? Long Xiao. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin tayo agad. Miss din kita. Ito ang usapan, hihintayin kita sa Haishan Tea House. Hindi mo kailangang pumunta, pero patuloy kitang hahabulin kasama ang asawa mo, habang buhay. Bro Tian. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Hanggang kailan ako magtatago sa kanya? Asikasuhin mo na lang ang demonyong iyon kung hindi siya bumagsak. Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Manny, ano nga pala ang sasabihin mo? Sa totoo lang, Kalimutan mo na. Aayusin ko ang tungkol sa Kixing. Nangako ako sa kapatid mo na alamin ko ang lagay mo. Umalis ka na. Pero siya na ang boss ng Kixing ngayon. Ano ang ipanlalaban natin sa kanya? Long Xiao, hindi ako natakot sa kanya. Gusto ko lang malaman kung sino talaga. Bro Chen, maupo ka. Kumain tayo ng alimango. Long Xiao, hindi mo naman talaga ako pinapunta dito para lang sa alimango, di ba? Nasaan ang mga paa? Nasaan ang mga paa ng alimango? Nandito lang. Hindi ako pumunta dito para lang panoorin kang umarte. Naalala ko na. Sige, diretso na tayo sa usapan. Tungkol sa pagpatay mo kay Yehong. Paano mo haharapin yan? Alam mo kung sino ang pumatay? Kay Boss Hong. Ano ang punto mo? Gusto mo bang isabit ako dito? Isabit ka. Isabit ka. Hindi naman bagay sa'yo ang salitang iyan, di ba? Paano mo malalaman? Kalimutan mo na. Ako ang gumawa. Pero Bro Chen, desperado na ako dito. Napilitan lang ako. Sino ang pumilit sa'yo? Iyan. Iyan ka. Hanggat nandyan ka pa. Hindi ako makatulog sa gabi. Kaya, gusto ko lang pagtripan ka hanggat kaya ko. Ipadala ka sa impyerno. Chen, sa tingin mo ba ang pangarap ko ay magkakatotoo? Ano sa tingin mo? Well, sa tingin ko, syempre kaya. Nakikipag-usap sa'yo ngayon. So excited lang ako. Bago ka pumunta sa impyerno, may sasabihin akong sikreto. Daw. Ako rin yun. Narinig mo na ba? Ang Quick Blade Guy, ang target ay
Bukod sa'yo, sino pa? Alam mo rin yun? Sinasadya bang pangit ang acting ko? O masyado lang siyang matalino? Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Mukha ngayon, kailangan ko nang madaliin at patayin ka. Kung hindi ang palabas na ito, hindi ko na maitutuloy. Long Xiao, sa tingin mo ba talaga? Hindi kita kayang patayin? Bro Chen, takot na takot ako. Chen, hindi ka ba natatakot na ang sarili mong mga tauhan ay ipagkakanulo ka? Ang mga kapatid ko ang Jen Chen. Tigil. Ilang beses ko pa bang sasabihin, siya ay akin lang. Sinabi ko na sa inyo na huwag nang pumunta, pero kailangan nyo talagang magpakita. Daddy, si Bro Tian ay palaging mabuti sa'yo. Bakit mo siya ipinagkanulo? Ano pa ang magagawa ko? Pagkatapos niyang lumabas, ang gusto lang niya ay mamuhay ng marangal. Tumigil na siya. Kaya paano naman kami? Hindi pa ako nakakakuha ng sapat na pera, kaya iniisip mo na okay lang na talikuran siya? Huwag mo akong bibigyan ng mga kalokohan tungkol sa katapatan. Nang magsimula akong makisama kay Bro Long, nakuha ko ang lahat ng gusto ko. Pera, babae, mga kotse, lahat ng mga bagay na pinapangarap ko noon. Paano ka naman? Ano ang mayroon ka? Mayroon akong Bro Tian, mayroon akong pamilya. Iyan ay isang bagay na hindi mo mabibili. Wrong. Bro Tian. Inakala ko na baka umalis ka isang araw. Pero hindi ko inakala na ipagkakanulo mo ako. Sa tingin mo ba talaga ang pagsunod sa isang tulad niya ay magtatapos ng maayos para sa'yo? Tian. Ginagawa ng mga tao ang lahat para sa pera. Ang mga ibon ay isinasugal ang lahat para sa pagkain. Ganyan lang talaga yan palagi. Hindi mo ba naiintindihan yan? Nasabi na natin lahat ng kailangang sabihin, tama? Chen. Oras na para sa akin. Naipadala ka sa iyong patutunguhan. Habulin mo siya. Galaw. Wala nang labasan ngayon, ano? Takbo, tuloy lang ang takbo. Kuya Tian. Anong gagawin natin? Patayin. So, paano? Dapat tayong tatlo gumawa ng kasunduan. Anong klaseng kasunduan? Kung sino man sa atin ang unang mamatay. Yung dalawa pa ang dadalaw sa puntod. Tawa lang kayo, hindi iiyak. Naaalala mo ba, yung pangako natin dati? Kung isa sa atin ang unang mamatay. Tawa lang. Huwag iiyak. Siyempre naalala ko. Kung ganun ngayong pagkakataon. Alam ko na ang gagawin.
Kuya Tian, dali. Huwag mo akong pag-aksayahan ng buhay. Tara na. Kuya Tian. So, anong gagawin natin ngayon? Saan mo iniisip na pupunta ka? Tigil dyan, patayin siya, huwag kang tumakbo. Patayin ka. Kapag yung dalawa pa ang pumunta sa puntod, tawa lang kayo, huwag iiyak. Patayin siya. Gawin mo. Habulin siya. Takbo. Tignan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Ang buong port city na ito ay akin. Ang langit sa port city. At ang lupa. Lahat yan ay akin. Hindi na sa iyo ang Port City. Tay. Nag-trador ka sa akin. Hindi ganito ang plano ko. Jen Chen. Talagang undercover to. Hindi rin ako tauhan ni Jiang Tian. Improvisasyon mo yan. Kasama ko siya. Ang upuan sa kiksing. Hindi basta-basta makukuha ng kahit sino. So, sino ang direktor dito? Bakit ang komplikado ng eksenang ito? Talaga namang binaygo mo ako. Kaya ang parte mo. Tapos na. Hoy Xuan, huwag kang mag-alala. Nagtiwala ako kay Tian. May maiisip din sila. Siguradong ligtas silang babalik. Pero dumiretso sila sa teritoryo ni Long Xiao. Delikado talaga doon. Sinabi ko na sa'yo kanina, may plano ako. Pero hindi nyo ako pinatapos. Sa totoo lang, meron. Hoy mga miss, bakit hindi kayo sumama sa amin saglit? Hoy lalaki. Ikaw, huwag kang masyadong matigas. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Alam mo, matagal na rin mula nang may inasikaso akong ganito. Sige na. Tara na, bilis. Tigil. Takbo, bitawan mo ako, tumayo ka. Gusto mo talaga akong kalabanin. Money. Money. Dalhin niyo siya. Money. Bilis, umalis na. Money. Anong nangyayari sa babaeng to? Matagal na siyang nakahiga dito. Money. Money. Ayos ka lang ba? Nasaan si Xuan? Si Boss Hong. Mga tauhan ni Hong. Ang kumuha kay Xuan. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Brooch yan. Maikli na lang ang oras ko. May video dito. Tungkol kay... Ito. Ito ay... Ang nasa loob ay... Opo, sir. Anong ginagawa mo? Ikaw na human trafficker, hindi ka makakatakas dito. Tumayo ka. Gusto mong sumigaw, ha? Gusto mong sumigaw. Halika, sumigaw ka sa kama. Susubukan mo pa bang kumilos?
Sige na, sumigaw ka. Sumigaw ka. Nakita niyo ba lahat yan? Ito ang mangyayari kapag hindi kayo nakikinig sa akin. Huwag kang gagalaw. Galaw, galaw. Huwag kang gagalaw. Kadiring babae. Sige na, tara na, galaw. Kunin ang ebidensya ng human trafficking nila. Ilanta dito sa publiko para makapagligtas pa ng mas marami. Sige na. Bilis, umalis na kayo dito. Ang video ay patunay na nagta-traffic ng tao si Boss Hong. Isinugal ng mga kaibigan ko ang buhay nila para makuha yan. Chayan, kailangan mong iligtas si Xuan. Huwag kang mag-alala. Pangako, ililigtas ko si Xuan at ang mga kaibigan mo rin. Chayan, binuksan mo ang mundo ko. Ipinakita mo sa akin ang liwanag. Pinakita mong may mabuti pa sa mundong ito. Salamat. Money. 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 Pagod na ako. Money. Huwag kang matutulog. Money, huwag kang bibitaw. Malapit nang lumabas ang kuya mo. Kailangan mo pa makita ang kuya mo. Money. Money. Ginulo mo ang buong port. City upside down. Ano na ngayon? Dito ka para sumuko. Nandito ako para makita si Commander Lee. Opisina ni Commander Lee. Akala mo basta ka nalang makakapasok at makikipagkita sa kanya? Noong araw, ikaw lang ang humawak ng buong Yaoqi mo. Kilala ka ng buong syudad bilang si Boss Tan. Ano pa ba ang hindi mo kayang hawakan? Kailangan ko ng tulong. Nakakatawa talaga yan. Isang malaking boss ng sindikato ang pupunta sa opisina ng commander natin para humingi ng tulong. May mga bagay na hindi para sa'yo ang magdesisyon. Umiwas ka, papasok ako mag-isa. Tigil. Kung lalapit ka pa, arestuhin kita. Ano ang ingay na yan? Commander Lee. Sabi ni Gentean gusto kanyang makita. Sige, ano ang kailangan mong ulong sa akin? Alam mo na si Boss Hong, di ba? Pumunta ako mismo sa pinangyarihan. Lahat ng mga saksi at ebidensya, kasama ang mga fingerprints sa kutsilyo, ay itinuturo ka bilang ang pumatay kay Boss Hong. Hindi siya namatay. Ano, hindi namatay si Hong Sheng? Nagpapanggap siyang patay. Ginamit niya ako para patayin si Long Xiao. Ngayon ang operasyon niya sa human trafficking ay nabunyag na. Gusto niya rin akong patayin ngayon. Kaya pala hindi niya ako pinayagang tingnan ulit ang bangkay. Si Long Xiao ay laging siraulo. Ang galaw na ito ni Hong gamit ang iba para pumatay. Pero hindi ko talaga inaasahan na magtatangkang pumasok din siya sa human trafficking. Sumama ka sa akin para arestuhin si Hong Sheng. Puksain natin ang kiksinggang na ito. Kung aarestuhin natin ang isang tao, kailangan natin ng ebidensya. Mayroon ka bang anumang patunay ngayon? Ito ay video ni Hong Sheng na nagta-traffic ng tao. Saan mo nakuha yan? Isang kaibigan ang nagbigay ng buhay para dito. Kaya ganyan ang underworld. Tian, ano ba talaga ang tingin ninyo sa halaga ng buhay ng tao? Huwag mong sabihin yan. Gamitin mo lang ako bilang pain. Mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Hindi pwede. Masyadong delikado yan. Bakit mo pinapakialaman ang hanap buhay ko? Nasa opisina ka na ng gobernador ngayon. Pag-aresto sa amin ang trabaho mo. Bro, Tian. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa atin? Paglaki natin? Sino ang nakakaalam? Pero, ayokong maging tulad ng mga magulang ko. Sa totoo lang, hindi naman sa tingin ko masama yun.
At least, laging may pagkain sa mesa. Ano ang masaya doon? Nakakabagot para sa akin. So, ano ang gusto mong gawin paglaki mo? Hayaan mong mag-isip ako. Siguro lalabas ako at ikot sa mundo. Gusto mong maging tik-tik? Hinaan mo boses mo. Kung may makarinig, sasabihin nila sa tatay ko. Ano ang tik-tik? Kung gagawin mo yan, maging boss ka. Akala mo madali lang maging boss? Bukod pa dyan, lagi kang nakikipag-away. Ano ang silbi niyan? Tumakbo-takbo, mamuhay ng ligaw, magbayad ng utang. Gaano kaganda yan? Ikaw, ano? Gusto kong magtrabaho sa opisina ng gobernador. Kaya gusto mo akong arestuhin? Hindi, gusto ko lang protektahan ng nanay ko. Ayokong may mga pipa sa kanya. Gusto ko siyang protektahan. Gusto ko siyang protektahan. Gusto kong protektahan ang lahat ng tao sa Harbor City. Wow, CJ, talagang kakaiba ka. Sa totoo lang, proud ako sa'yo. Umalis ka na. Batang pasaway ka, niloloko mo ba ako? Hoy, boss. Nako, nasusunog ang utak ko. Paano ko nakalimutan to? Sandali lang. Hoy, bata. Si Boss Hong ba ang nagpadala sa'yo? Paano mo nalaman? Si Boss Hong ang nagpadala sa akin para maningil. Nandito ako para sa bayad sa proteksyon para sa block na ito. Mukhang. Talagang pinagkakatiwalaan ka ni Boss Hong, ano? Bakit naman? Bata, hindi mo alam? Ito ang Yao Sim Mong. Ito ang pinakamalaking kita sa buong syudad. Kahit sino na pumunta dito para maningil ng bayad sa proteksyon para sa akin, naging malaking tao na. Sige na, sige na. CJ, sa susunod na buwan, bayaran mo na lang kalahati ng bayad sa proteksyon. Mabilis kang matuto. Tian, pare. Tian, ano ang ginagawa mo dito? Nangungulekta ako ng bayad sa proteksyon para sa lugar na ito. Tian, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Illegal yan, pare. Tigilan mo na. Ito ang Port City. Kapag naging chief ka na, kapag pulis ka na, masasanay ka na sa mga ganito. Tian, sundin mo ang payo ko. Lumayo ka na sa buhay na yan ngayon. Kung hindi, pagka-graduate ko, malaki ang problema mo. Kaya nakapasok ka na talaga sa opisina ng chief, ha? Port City Police Academy. Pangalan, Reno. ID, 6,623. Hindi masama. Paano kung ganito? Kapag ikaw na ang chief, ikaw ang mabait, ako ang masama, pwede nating patakbuhin ang dalawang panig. Patakbuhin ng dalawang panig, yan ang sabi mo. Masama ang masama, mabuti ang mabuti. Bro, Tian. Kung magpapatuloy ka sa pagiging tallest, hindi na tayo dapat mag-usap. Hindi ba't kanina ka lang sumisigaw ng malakas? Sige na, sigaw ka pa. Ay. Sigaw ka pa. Umalis ka. Galaw, galaw, galaw. Okay ka lang. Ayos lang ako. Akala mo ba pwede mong guluhin ang kaibigan ko? Gusto mo bang masaktan? Nilabag niya ang patakaran, hindi nagbayad para sa proteksyon. Dahil kaibigan mo siya, pwede ka ring magbayad para sa kanya. Ako lagi si Jiang Tian, ang kumukuha ng pera sa iba. Sa tingin ko, sinasadya mo to. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay. Ang tatay ko, wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Kaibigan ko siya. Kung guguluhin mo ulit siya, sa bawat pagkakita ko sa'yo, gagawin ko. Umalis ka na ngayon. Maghintay ka lang. Kung istorbohin ka niya ulit, sabihin mo sa akin. Ang mga problema ko ay hindi mo problema. Sinabi ko na sa'yo, itim ang itim, puti ang puti. Dali, umuwi ka na. Ang gabi na, mapapag-alitan ka. Og. Teka muna, huwag ka munang kumain. Naisip mo na ba? Sandali lang. Yung bully sa school, laging nanggugulo sa school. Ginagawa ang lahat ng gusto niya. Sinubukan ni Reno na pigilan siya minsan dahil hindi niya kaya. Mula noon, tina-target na siya ni Reno. Paano siya naging ganyan katapang? Hindi makagawa ang school. Yung lalaking to, ang pangalan niya ay Lin Fei Yang. Alam ba ng tatay niya kung sino siya? Ang tatay niya ay si Lin Jongho, isang malaking tao sa kalsada. Lin Jongho? Lin Zhonghu. Siya ba yung galing sa Port South? Oo. Si Lin Jongho na, laging lihim na lumalaban kay Boss Hong. Kung gayon, kailangan talaga natin siyang harapin. Tara na, kumain na tayo. Boss, pakikuha naman ako ng isang bote ng tubig. Umikot ka sa daan ko. Alam mo ba kung bakit kita hinaharangan?
Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang tatay ko ay, wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Ano, susubukan mo akong pagbantaan? Tatanungin kita ng isang beses pa. Alam mo ba kung bakit kita hinaharangan? Mabuti, basta alam mo, mula ngayon sa school, kung maglakas loob kang guluhin ulit si Reno, babaliin ko ang mga binti mo. Nakuha mo. Sabihin mo ng mas malakas. Nakuha ko. At huwag mong guluhin ang ibang mga estudyante. Kung hindi, sa bawat pagkakita ko sa'yo, babugbugin kita. Umalis ka na. Iwanan mo ang pera. Hay nako, tingnan mo ang sarili mo. Halika dito, hindi mo kaya to. Official Reno, ang ginawa ko lang naman ay sinaktan ko ang ilang nagtitinda sa kalye. Kailangan mo ba talaga akong arestuhin para doon? Kung ang mga nagtitinda ay inaapi, maaari nilang piliing i-report ito sa opisina ng gobernador. Sinubukan mong labanan ng karahasan gamit ang karahasan. Hindi talaga yan katarungan. Dapat sana inireport ko na lang sa opisina ng gobernador. Pero pagdating nyo sa wakas, lahat ay wala na. Diretso agad kayo sa pag-aresto ng tao. Sige na nga, tama na. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. Pakibitaw na lang ako, okay? Huwag kang umasa. Arestado ka na ngayon, maliban kung may magbayad ng piyansa mo. Kung hindi, hindi ka makakalabas agad. Diyos ko. Paano ba ako nakakilala ng isang tao na napakatigas ng ulo? Sino ang tinatawag mong matigas ang ulo? Kung sino man ang tinutukoy ko, alam niya sa puso niya. Jiang Tian, pakinggan mo ako. Hindi ka na lang ba aalis? Sa gang na yan, mas magiging maganda para sa ating dalawa. Isang araw. Kung maging boss ako, magiging malaki ako. Ikaw, magiging malaki? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ilang pinuno ng gang? Ang umabot lang doon dahil tinulungan sila ng iba? Kaya mo yan, alam mo ba? Magkaiba lang ang landas natin. Hindi tayo pwedeng magkasama. Reno, nag-post ng piyansa si Kier Hong. Malaya na siyang umalis. Palabasin mo siya. Nakuha ko. Malaya ka nang umalis. Official Reno, salamat sa tulong mo. Bro, may intindihan mo rin balang araw. Jiang Tian, sinasabi ko sa'yo, kung sakaling talagang mapahamak ka, huwag mo akong hanapin. Dad, narinig ko na inako ni Boss Hong ang load na yun sa downtown. Wala kang kinalaman dyan. Huwag kang manggialam sa hindi mo dapat pakialaman. Dad, yung lalaking si Jiang Tian na kasama ni Hong, may kaibigan siya, nagtatrabaho bilang pulis, nagpapatrolya sa lugar natin. Dapat ko ba siyang imbitahin? Para sa tsa. Tigil. Ilagay ang mga kamay sa ulo at bumaba. Bumaba, opisyal. Nangongolekta lang kami ng bayad proteksyon dito. Kailangan ba talaga magwala ng ganito? Nangongolekta ng bayad proteksyon? Sino ang boss dito? Siya ang boss. Ako. Lin Fei Yang. Official. Ang tatay ko ang nagpatawag sa'yo para sa tsa. Nasa tungkulin ako. Wala akong oras. Boss Hong, alam mo kung ano ang nangyayari. Kailangan ko ang tulong mo dito. Kapatid ko si Reno. Nagsisimula ka ng gyera sa pagitan ng Kixing at Lin Jongho para lang iligtas ang isang tao. Mukhang medyo padalos-dalos. Hindi mo ba sinabi sa akin noon, kapag nasa ganitong negosyo ka, mahalaga ang katapatan? Si Reno ay kapatid ko. Hindi ako pwedeng tumayo lang at walang gawin, di ba? Ang katapatan mo ay para lang kay Reno. Pero ang katapatan ko ay para sa daan-daang kapatid sa Kixing. Maiintindihan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng katapatan kapag nasa posisyon na kita. Sige. CJ, kung hindi ka tutulong sa akin, kukunin ko ang sarili kong grupo. Kahit pa ito ay pugad ng leon, ako na mismo ang susugod. Tara na. Boss Hong. Kunin mo si Long Xiao. May plano ako. Hindi ba dapat ang inyong opisina ng gobernador ay makapangyarihan sa lahat? Hindi ba't sinusubukan niyong arestuhin ako? Lin Fei Yang. Sa madalit man o makalawa, sisiguraduhin kung mapupunta ka dyan. At sinusubukan mo pa ring makipagtalo sa akin.
Tigil. Kalma, hindi ka namin papatayin. Kailangan pa kita para tulungan akong mahuli si Jiang Tian. Nag-iisip ba kayo? Gusto ninyong mahuli si Jiang Tian? Tigilan nyo na ang pananaginip, di ba? Hindi ko nakikita yan ng ganyan. May kutob ako. Siguradong magpapakita siya. Wala kayong ideya. Matagal nang naputol ang ugnayan namin ni Jiang Tian. Bukod pa riyan, malinaw na patibong ito. Talaga bang iniisip ninyong sapat siyang tanga para basta na lang pumasok? Bro, nandito na ako. Anong ginagawa mo? Umurong ka. Kita mo, anong sabi ko sa inyo? Ayos ka lang ba? Hindi mo ba nakikita na patibong ito? Isang patibong. Sa lungsod ng port, walang patibong na makakapigil sa akin, Jiang Tian. Wala talaga. Bro Tian, anong gagawin natin ngayon? Tapusin mo na lang sila, yun lang. May inuman pa akong hinihintay ngayong gabi. Sa totoo lang, hindi ko naisip kahit sa panaginip ko na ako, isang lehitimong inspector, ay mapupunta sa pakikipagsuntukan sa isang grupo ng mga siga sa kalsada na tulad ninyo. Tapos, hindi pwedeng makipag-away ang isang inspektor. Huwag kang gagalaw. Ang Shuanghua Red Baton ay talagang numero 1. Lin Zhongho, tingnan mong mabuti. Nasa kamay namin ang anak mo. Huwag kang susubok ng anumang kabalbalan. Sige. Sige na, kumilos ka na. Huwag mong kalimutan, isa ka pa ring pulis. Ito na lang. Hindi ako isang halimaw. Basta't pumayag ka sa mga kondisyon ko, papakawalan ko kayong lahat. Anong mga kondisyon? Ipagpalit ang buhay ni Jiang Tian. Para sa kaligtasan ng lahat. Hindi ka lugi dyan. Kabayuan yan. Tian, huwag kang magtiwala sa kanya. Gusto ka lang niyang ipapatay. Huwag kang magpadala dyan. Simula nang dumating ako dito, hindi ko plano na mabuhay pa. Sige, gagawin ko. Pero pakawalan mo muna ang mga kapatid ko. Walang problema. Sa totoo lang, ang target ko ay ikaw talaga. Kapag nakuha na kita, tingnan natin kung ano pa ang natitira sa matandang Hong para labanan ako. Ngayon, ang pagkakaroon mo sa kamay ko ay isang karangalan mo. Ang mapunta sa kamay mo. Ang pinakamalaking kahihiyan ko. Gawin mo na. Sino mang umipo sa kanya. Hoy, Hong. Gusto na palang makipagdigma sa akin ng kiksing ngayon? Hindi na talaga kailangan yan. Boss Tiger. Matagal na tayong hindi nagkita. Sana ay maayos ka. Long Xiao. Talaga bang may lakas ka ng loob na pagkanulo sa akin? Boss Tiger. Ang matalinong ibon ay pumipili ng tamang sanga. Sinundan kita mula pa noong bata ako. Sa lahat ng mga taon na ito, isinakripisyo ko ang buhay ko para sa'yo. Tinulungan kitang buuin ang kalahati ng iyong imperyo. At ano ba ang nakuha ko mula sa'yo? Ngayon, malaki na ang anak mo. Lahat ng pinaghirapan ko sa mga taon na ito, ibinigay mo lang sa kanya. Kaya ano ang mapapala ko? Mabuti na lang nakita ni Boss Hong ang halaga ko. Pinanatili niya akong malapit. Ginawa akong kanang kamay niya. Si Boss Hong ay kayang bigyan ako ng lahat ng gusto ko. Kaya mo ba?
Akala mo ba talaga, dahil lang sumali ka sa kiksing, hindi kita magagawang saktan? Sa lahat ng mga taon na ito, kinokolekta ko ang bawat kriminal na record na nakakabit sa iyong pamilyang Lin. Detective Reno. Pakitingnan mo. Tatay, ayos ka lang ba? Makinig ka sa akin, matatanggap ko ito. Pero sina Lin Jongho at Lin Feiyang. Kung makakahanap ako ng anumang ebidensya ng iyong mga krimen dito, personal ko kayong aarestuhin. Kasama na ang buong kiksing crew mo. Jiang Tian, samahan mo ako para tumulong sa investigasyon. Bakit ako ang inaaresto mo imbes na siya? Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mong, tinawag mo ako pabalik para tumulong sa investigasyon? Huwag mong kalimutan kung sino ka, isa kang Red Bull. Kung gusto kitang arestuhin, mayroon akong libo-libong paraan. Hindi ka naman seryoso, di ba? Hindi naman ganoon kasama. Pero hayaan mong bigyan kita ng payo. Bakit hindi ka umalis habang kaya mo pa? Isinasapanganib mo ang buhay mo araw-araw. Para saan? Para lang mabuhay ng ibang uri ng buhay, sinabi ko sa'yo, ako, si Jian Chen, ay gagawa ng pangalan para sa sarili ko sa Harbor City. Tian. Salamat sa ginawa mo ngayon. Bro Tian, kung hindi mo ako iniligtas noon, hindi sana ako makakapasok sa tanggapan ng gobernador. Sa totoo lang, malamang patay na ako ngayon. Tumutubo na ang damo sa puntod ko. Hindi ko mapaniwalaan. Ang dami nang nagbago. Parang kailan lang ang mga taon. Mabilis talaga ang oras. Pareho pa rin ang lugar na ito tulad ng dati, bukod sa'yo. Ako na lang ang natira, kapag nasa ganitong laro ka na, parang nahulog ka sa malalim na tubig. Hindi ko akalain na mahirap palang makawala ng malinis. Ikaw ang unang nagpumilit na sumali. Ang pag-alis ay pangarap na lang mula sa nakaraan. Kapag nasa ganitong larangan ka na, walang magko-comfortable sa'yo. Hindi mo ba alam yon? Kapag nasangkot ka na sa lahat ng kaguluhang ito, halos imposibleng makaalis. Gayunpaman, kahanga-hanga ka. Lahat kami ay binabantayan ng bawat kilos mo. Alam mo, karamihan ng tao ay hindi nakakakuha ng ganitong atensyon. Gawin mo ang gusto mo. Ganito na lang siguro talaga. Bro Tian. Pagkatapos nating tapusin ang trabahong ito, huwag ka nang masangkot pa sa mga ganito. Mamuhay ka ng tahimik, okay? Huwag kang mag-alala, Manny. Kahit ikamatay ko pa, ililigtas ko si Xiaoxuan at ililigtas ko rin ang mga kapatid mo. Ano ito? Ilan lang pala ang pinadala ni Hongsheng na mga kasama mo? Para patayin? Tian. Kasama namin si Rong. Si Erong ay wala na. Lahat kayo, umalis na kayo. Bro Tian, pinatay ni Boss Hong si Rong. Maghihiganti kami. Jian, siguradong haharapin mo si Hongsheng para sa ganti. Isama mo kami. Jian, Ayaw namin ng taong tulad ni Hongsheng, na namamahala sa grupo. Ang taong tulad niya ay walang pakialam sa karangalan o hangganan. alam kong gusto ninyong ipaghiganti si Erong. Pero si Rong ang pinakamatalik kong kaibigan. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin mag-isa. Umuwi na kayo, lahat kayo. Bakit? Sa pagitan ko at ni Hongsheng, kailangang magkaroon ng katapusan. Para sa inyo naman, bata pa kayo, mahabang daan pa ang nasa harapan nyo. Umalis na kayo dito. Bro Chen. Hongsheng. Oras na para ayusin natin ang mga bagay.
Narinig ninyo lahat yon, tama? Gusto akong makilala ni Jiang Tian. Gusto niyang ayusin ang mga bagay bukas. Boss Hong. Ilan na ang mga tauhan nila ngayon? Sa ngayon, akin ang buong Port City. Sino ang maglalakas loob na tulungan siya? Kaya, bakit niya ito ginagawa? Desperado lang siya. Iyon lang. Gusto niyang maging nag-iisang bayani. Iniisip niyang maililigtas niya si Baik Xiaoxuan ng mag-isa. Kung iba ang nagsabi, hindi ko agad paniniwalaan. Pero si Jiang Tian, siguradong gagawin niya ito. Baik Xiaoxuan, anong gagawin natin? Kunin sila. Bukas, patayin silang lahat ng sabay-sabay. Nakuha ko. Pero tandaan mo, si Jiang Tian ay hindi kasing dali pakitunguhan tulad ni Long Xiao. Boss Hong. Gusto ko ring pumunta bukas. Sige. Kung mapapatay mo si Jiang Tian bukas, ang bagong double flower red pole, ikaw na. Salamat sa tiwala mo, Boss Hong. Itabi mo muna ang pasasalamat mo hanggang matapos. Dae, hindi na ako makapaghintay makita ang palabas mo bukas. Tumahimik ka. Hong Sheng, ngayon ang araw na mamamatay ka. Dae. Tian. Hindi ako magpipigil sa pagkakataong ito. Sa ngayon, papadalhan kita pababa para makasama si Aerong. May lakas ka pa bang banggitin si Erong? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ganyan ang nangyari kay Erong. Pagkatapos ng lahat ng taon bilang magkapatid, niloko mo siya, at niloko mo rin ako. Hindi ka na tao. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa pagiging desente. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, nasa kalsada ako, nagmamakaawa para mabuhay. Matagal na akong tumigil maging tao. Alam mo ba? Hindi ko malilimutan kung paano nila ako tingnan. Nakita nila ako na parang isang ligaw na aso, walang kahit titing na awa. Doon ko napagtanto na pera ang nagpapatakbo ng lahat sa mundong ito. Pero alam mo, hindi lahat ay masusukat ng pera. Kung may pera ka, may kapangyarihan ka. Kung may pera ako, magagawa kong lahat ng mga taong na tumingin sa akin ng mababa ay luluhod. Kaya, Tian, pasensya na. Talunan. Hong Sheng. Pakawalan mo si Xiaoxuan. Kung may problema ka, ako ang harapin mo. Jiang Tian. Alam mo ba kung gaano katagal kung nahinintay ang sandaling ito? Isinugal ko na ang lahat dito. Pinuksa ko si Long Xiao. Ginalit ko ang kaibigan mo laban sa'yo. Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko? Noong una kang sumali sa organisasyon, nakita ko agad, hindi kayo pareho ni Long Xiao. Si Long Xiao ay padalos-dalos lang, pero ikaw, alam mo masyado ang tungkol sa grupo. At inakala mo pa rin na makakalaya ka ng malinis, para kang bomba na nagbibilang, sa tabi ko. Hong Sheng. Siguro masyado pa akong bata noon. Hindi ko nakita ang tunay mong kulay. Tiniis ko ang aking pagmamalaki at hinayaan ko ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon. Ngayong matanda na ako. At gusto pa akong paalisin ng mga iyon. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hong Sheng, nakuha mo na sinalong Xiao at Edao. Ngayon si Ee. At si Erong ay nawala rin dahil sa'yo.
Nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Bakit mo ba ako pinupush ng ganito? Natatakot ako. Natatakot akong kunin mo lahat sa akin. Ang kapangyarihan ko. Ang pera ko. At ang reputasyon ko. Kung mawala lahat yan, hindi ko matatanggap. Kaya, ngayon kailangan mong. Hindi mo ako pwedeng patayin. Marami pa akong kailangang gawin. May mga taong naghihintay na protektahan ko sila. Hindi mo ako matatalo. Matatalo? Ang babaeng pinakamamahal mo, hawak ko ngayon. Ano pa ang may panlalaban mo sa akin? Hongsheng, narito ang lahat ng ebidensya ng human trafficking mo. Naibigay ko na ito sa opisina ng gobernador. Maghanda ka ng gugulin ang natitirang buhay mo sa kulungan. Sige. Kung hindi mo ako hahayaang mabuhay, gagawin kitang panoorin kung paano ang babaeng pinakamamahal mo ay magdusa sa harap mo. Kung papatayin mo ako, makakaganti ka na rin sa kapatid mo. Tigil. Jiang Tian. Inaaresto na kita ngayon sa kasong pananakit na may intensyon. Kuya Tian, tingnan mo ang forma ko. Kumusta ang training ko? Tian. Hoy, anong problema? Tian, may magandang balita ako para sa'yo. Tayong lahat, pumasa tayo sa exam para sa opisina ng gobernador. Tian. Cheyenne, 3, 4, 5, 6, 7. Simula ngayon, tayo na ang 7 bituin ng opisina ng gobernador. Mga pangarap sa kalsada, mga pangarap sa lungsod. Sana ang maliwanag na mundong ito ay hindi na muling makakita ng dilim.